Ay mga auntie ko, so samahan niyo po ako na i-preserve yung bulaklak galing kay farm. Ewan ko nga po kung ano naman tumakbo sa isip niyo at nagpadala na naman ng bulaklak. So eto nga po pala yung gagamitin natin. Meron ako dyan ng silica gel, gunting, wooden frame at saka yung paglalagyan po natin ng bulaklak since ibababad natin yung bulaklak sa silica gel. So yan nga mga auntie ko, ang auntie nyo ay busy na i-prepare yung bulaklak. At yan, bago niya nga i-prepare ay naisipan niyo munang i-flex ito. So yan po, una kong ginugupit dyan yung ribbon. Kaso medyo mahigpit talaga siya tapos yung gunting medyo mapurol din kaya medyo natagalan ako sa paggupit ng ribbon. Tsaka yan, sinunod ko naman pong tanggalin yung nakapalibot dyan sa bulaklak. Ewan ko kung anong tawag dyan, bahala na kayo. So yan nga mga auntie ko ay mabilis na nating matanggal yung mga plastic. Yan nga po palang flowers na yan ay pink roses po yan at saka sunflower. Alam niyo po ba na napakabango ng sunflower na to? Promise, sobrang bango. Pagkatapos nga niyan po mga auntie ko ay pinaghihiwalay-hiwalay ko na at pinuputol po yung dulo. Balang inuna ko po ito dyan ay yung pink roses kasi mas mabilis po itong putulin. Siguro nagtataka din po kayo mga auntie ko kung bakit halos lahat ng flowers na pinapadala ni Afam ay rose. Kasi sinabi ko po sa kanya one time na favorite ko ang rose. At alam niyo po ba kung ano ginawa niya? Nilista niya po ito sa notes niya. Lahat ng favorites ko nakalista doon. Diba ang baliw? O diba ang haba ng hair ng auntie mo? Kaya sign na ito para maghanap ka ng Afam para buwan-buwan may fresh flowers ka. Joke lang. Siyempre piliin pa rin natin yung taong nirespeto tayo at minamahal ng buo at yung may takot sa Diyos, hindi lang basta pa. So back to reality, ang next ko nga pong ginunting dyan ay ito pong halaman na may mga white. Ewan ko nga po kung ano pangalan nito eh. Parang Christmas tree, ewan. Basta kayo na bahala. Susunod nga din po nating puputulin dyan ay etong sunflower. Next nga naman po dyan na puputulin natin ay ito pong mga dahon. Hindi ko nga rin din po alam kung ano po tawag dito. Basta mga dahon po. Medyo nahirapan nga din ako dyan mga auntie ko sa paggupit ng halaman na yun kasi medyo matigas talaga yung branch niya. At gaya nga po ng sabi ko kanina, yung gunting na ginagamit ko ay mapurol. So yan nga mga auntie ko, after 5 years ng paggugupit ay natapos din sa wakas. Itong silica gel ay 500 grams na. So yan nga po ay nilagay po natin sa bowl na paglalagyan po natin ng bulaklak. Bali yung binuhos ko po dyan ay konting amount muna. Bali ang una ko pong nilagay dyan ay ang sunflower pero parang hindi po siya magkakasya kaya pinutulan ko po yung branch niya at para hindi po ako mahirapan sa paglagay po ng ibang halaman. At ang next ko naman po dyan ay itong mga pink roses. Bali nilagay ko po siya sa left side. Ang importante po dyan ay dapat pumasok po sila lahat sa silica gel. Sinunod ko nga po dyan itong ibang roses. At sinigurado ko na lang din po na yung mga petals nila talaga ay masasok sa silica gel na nasa ilalim. At dinagdag ko na rin din po yung ibang roses sa ibabaw. At binuhusan ko na lang din po ng silica gel sa ilalim at sa ibabaw para at least makapreserve pa rin sila kahit ibabawan pa sila ng ibang halaman. So yan nga po, binubuhos ko lang ang silica gel sa mga part na hindi pa talaga masyadong nasusok at para kahit ibabawan mo siya ng ibang halaman ay at least meron pa pong silica gel na mag-help sa kanila na ma-preserve. At yan din po ang next kong nilagay, itong mga halaman na may mga white at tinagyan ko din po siya ng silica gel sa ibabaw. Ang next ko naman pong nilagay dyan ay etong mga dahon. Medyo nahirapan nga din po akong mag-arrange dito kasi medyo marami at hindi po sila masyadong malalagyan ng silica gel. Kaya ang ginawa ko po ay nilagyan ko na lang po sila na sa ibabaw para make sure na ma-preserve. So eto na nga po ang halaman pagkatapos po natin i-arrange. Bali dinagdagan ko po siya ulit ng silica gel para masigurado po natin na hindi po sila malanta. At dahil wala nga pong takip yung pinaglagyan dyan natin ng flowers, ay naisipan kong plastic na lang ang ipangtakip natin dyan.
O diba, para-paraan lang. Eme! After nga po ng 20 years na pag-aantay natin ay eto na po ang na-preserve natin. Tanggal ko na po sila sa silica gel at pinapagpag ko din po para matanggal po yung ibang silica gel na nakadikit o nasa loob po ng petals o halaman. Nung tinatanggal ko nga sila isa-isa sa silica gel ay napansin ko nga sila mga auntie ko na nag-fade yung kulay nila, lalo na itong mga dahon at itong halaman na mga may white. Siguro dahil hindi ko sila masyadong na ibabad sa silica gel, pero itong mga flowers ay nandun pa rin yung kulay nila. Na-preserve pa rin natin yung kulay nila at eto din na sunflower kaya fresh pa rin sila tingnan. Ready ko na nga po dyan yung wooden frame na gagamitin natin. Bali, nabili ko po yan sa TikTok. Ang kagandahan po dito ay transparent po ito at makapal. Hindi ko na nga napakita mga auntie ko kung alin yung una kong nilagay dyan. Pero ang una kong nilagay dyan ay ang pink roses. And then follow yung dahon saka yung halaman na may mga white. At inira-arrange ko na lang siya ulit. Pagkatapos nga natin mga auntie ko ma-arrange yung flowers ay tatakpan natin ang likod ng wooden frame. Here is the final result mga auntie ko pagkatapos natin arrange yung flowers. As you can see naman po ay na-preserve naman po natin yung kulay. Although yung ibang petals talaga ay naglagta. Ito nga rin din po yung nagawa ko nakaraang buwan. Maraming salamat sa pananood. God bless.